Kaya salamat mga music team. Makakaupo na po kayo. Ang sarap ng pakiramdam, ano? Umattend ka ng church, katulad ni Sister Rowena, sinalubong ka ng pagpapala. Di ba? Napakasarap ng gano'ng pagpapala. Oh. Kaya napakapalad talaga ng mga nagtitiwala sa Diyos. So are you ready mga kapatid? It's 12:18. So tayo yung magtatapos nagsimula ng linggo, kaya ginawa ko hong tanghali para pagtatapos natin, sama-sama tayo. So we started January 3, magtatapos tayo January 24, alas 12 ng tanghali. Para synchronize. Ika nga naka-align tayo pare-parehas. Kasi minsan, paghating gabi, may mga kumakain na ng madaling araw, para maganda, hanggang alas 12 tayo ng tanghali. Kaya sana ho kanina nakakain na kayo ng huli ninyong pandesal. Kanina kinahain ko na yung huling pandesal na may palamang cream cheese at huli ng paalam sa matatamis. Kaya yung dala kong tsokolate, binigay ko na kay Abet kagabi. Purihin ng Panginoon. So, are we ready? Sabihin mo sa iyo katabi, handa ka na ba? Purihin ng Panginoon. Let's start. Ang mensahe po na nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito ay pinamagatang The Fasting Edge. Pag sinabi po nating edge, you have the advantage. You have the one step ahead. Lamang po ang marunong mag-ayuno. Lamang ang marunong magsakripisyo. I always hear this with my dad. Pag may sakripisyo, may benepisyo. Totoo po yun. Wala hong tiisin na walang gantimbala. Kung ikaw ay natutong mamaluktot sa maiksing kumot, bibigyan ka ng king-size bed. Hallelujah. Natuto kang maglaba, bibigyan ka ng fully automatic na washing machine. Natuto kang maglakad, natuto kang mabasa ng ulan, natuto kang maglingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, bibigyan ka naman ng Panginoon ng kagaanan na mayroon din maglilingkod sa iyo. God is a God of reward and He is also the God of success. A success without God is purposeless and useless. Ang tagumpay na wala ang Diyos, ito ho ay walang kapakinabangan. Wala kang kapahingahan at wala kang kapayapaan. Kaya dito ho sa atin yung pambungad na teksto, I'll give you a preview or background. It is the second king that invaded or take Daniel as an exile, as a prisoner. Sa unang tagpo, si Daniel ay kinubkob at sinakop ng mga imperyo o ng mga hukbo ng Babylonia sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. But when they were defeated by the Persian army, ito na ho yung grupo nila Cyrus. So dalawang pamunuan na magkaibang hari ang pinaglingkuran ni Daniel. And for you to be in the highest place in the palace, kailangan matalino ka. Responsable ka para ikaw ay maging chief security guard or PSG ni Pangulong Duterte, kailangan maging Durante ka kasi kamag-anak namin yung PSG. Amen? Malayong kamag-anak, si Jesus Durante. Pangalan pa lang, tagapagligtas na eh. Just kidding. Malayo ho namin kamag-anak yung taga Davao. Pero Durante ho yung apelyido ng chief ng PSG ni Duterte. At di bali na ho yun, siya na ang PSG ni Pangulong Duterte, pero ang tatay ko naman ang intercessor ni Pangulong Duterte. Mas maganda yun. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody should pray for our president. You may not like him, but you need to pray and fast for our nation. Critical ho ito, mga kapatid. Yan, sa paglabas ng mga bakuna, paglabas ng mga bakulaw, ng mga kurapdoksa, mga bakuna din lalabas at mga bakulaw lalabas din ho ngayong taong ito. Yung mga corrupt officials na dapat maparusahan, we will see. Justice will prevail. Justice should be served. At kaya ho tayo nag-aayuno, the main purpose of it is to understand that God is in control. God will have a room, katulong inawit natin kanina, that let us make it a priority that God should be first. Kailangan nung maging matindi ang alabo natin. Hindi kayo nagsisimba dahil may pangangailangan na kayo. Hindi kayo nananalangin dahil natatakot kayo. Nananalangin kayo dahil dapat yun ang ating gawain. Sumasamba tayo hindi dahil wala tayong magawa. Sumasamba tayo dahil ito ang kaparaanan para bumuhos ang kaluwalhatian ng Panginoon. You don't just go to church para mabawasan ang kasalanan. Nagsisimba ho tayo para mawala ang kasalanan.
Pag sinabing mabawasan, nandun pa rin. Pero pag sinabing mawala, it's to annihilate, to destroy, to remove the roots. Hanggat hindi nabubunot ang ating buhay sa sanlibutan, patuloy tayong mabubuhay ng katulad ng nasa sanlibutan. Pero tandaan po ninyo, nang simula na si Jesus ay tinanggap ninyo, kayo hindi na tagalupa, kayo na ay mga tagalangit. Kaya si Daniel, alam niya ang buhay ng nagtitiwala sa Diyos. Sila ay inialis sa Jerusalem at dinala sa Babylonia, pero sa kabila ng lahat, hindi sila naging alipin. Sila ay naging mga taga-konsulta, advisor, satraps, if I'm not mistaken. Ito yung mga council ng hari. Sapagkat ang mga hari noon ay may mga wise men, may mga manghuhula, may mga divinators na silang kinukonsulta tungkol sa mangyayari sa inaharap. And remember, Daniel was a great interpreter of the dream of King Nebuchadnezzar. Dahil si Nebuchadnezzar hindi naniniwala sa Diyos. Pero nabaliw si Nebuchadnezzar at sa bandang huli, inacknowledge niya. Ang sabi niya, at siya'y nagbigay ng decree na walang ibang Diyos na dapat paniwalaan kundi ang Diyos ni Daniel. Kaya mga kapatid, are we taking a mark sa Binyan Laguna? Are we taking a mark sa pamilya po ninyo na ang Diyos talagang inyong pinaglilingkuran ay buhay na Diyos? Make a real testimony that our God is not dead. He is alive and He is faithful. He will fulfill what He said and He will never leave you. He will never forsake you. God is still in the throne and He never loses a battle yet. My God is a winner. My God is a victor. My God is my everlasting. Daniel knew whom the God he served. Marami hong nakakakilala sa Diyos, pero hindi nila alam kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Ako alam ko ng kapangyarihan ng Diyos ay makapaghati ng dagat na pula. At minsan si Joshua ay nakikipaglaban, hindi ho si Joshua na drummer natin. Happy birthday, Josh. Belated happy birthday. Si Joshua ay nakikipaglaban. At nandoon si Tito Kuya Moses sa tuktok ng bundok at nakataas ang kanyang kamay. Sa tuwing bumababa ang kanyang kamay, nagagapi ang mga Israelita. Kaya sabi ni Aaron, kailangan lagyan natin ito ng tungkod. Natatalo ang ating kalaban. Nananalo ang ating kalaban. At nung tinukuran ang kanyang kamay, nagwagi si Joshua. At meron ding isang tagpo. Dahil kilala ni Joshua ang kanyang Diyos, inutusan niya ang araw na huwag lumubog. Hindi lumubog ang araw. Just for them to prevail. Kasi pagka nighttime na, mahirap. Wala pa namang mga night vision goggles dun eh. Pero because God listened to His people, He will answer our petitions. Hindi ho mahirap tumugon ng Diyos. Ang mahirap, kaya mo bang paniwalaan at padaligan na tutugon ng ating Panginoon? You cannot judge God that He has favoritism. No. God has no favorites. The Bible says God is no respecter of person. Ang laging tanong sa atin, can you handle the blessing of God? It will be far more dangerous when you are blessed. Bakit? Kasi mamaya, hindi mo ma-acknowledge ang Diyos, mas lalo ka pang mapasama. Mas lalo mong malimutan ng Diyos. Kaya nga sa simbahan, hindi tinuturo ang kasaganaan kasi maraming takot humawak ng kasaganaan. Maraming takot na magkaroon ng pera dahil ito'y masama. Kaya kailangan magtiis hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. Mga kapatid, ang tiisin, labanan. Ang tiisin, it's like a wrestling fight. Kaya pag ikaw ay tumayo na nakikipaglaban, hindi po pwedeng tiway lang ang pakikipaglaban. Ano yung pagka nakipagbugbugan ka, okay na, uuwi ka na lang luhuan. Pag ikaw ay nakipagbugbugan at nakipaglabanan, tiyak na ikaw ay may tagumpay, tiyak na ikaw ay may gantimpala, tiyak na may uuwi kang hamon, tiyak na ikaw ay merong salapi na may ibabangko, sapagkat ang labanan ay may tagumpay. Hindi ka nakikipaglaban para maging luhaan, sapagkat walang nakikipaglaban na duwag. God has not given you the spirit of fear, but He has given you the power and authority in the name of Jesus. God has given you the Spirit of God and sound mind and spirit. God has given you the peace because you have the Prince of Peace, Jesus Christ.
Kaya hanggang kay Cyrus, siya ay naglingkod. And I think perhaps kung hindi ako nagkakamali, Cyrus is the only Gentile king who helps build the temple of the people of God. Siya ho ang tumulong na maitayo ang templo ng Diyos muli. Kaya naman, sa atin nung kasaysayan, sa lineage at sa lahi ni Cyrus, ipinanganak at isinilang ang lalaking pinakamalapit sa ating panahon na nakalaban ng imperyo ng Espanya ay walang iba kundi si Alexander the Great. At ngayon ay meron ng bagong kapalit si Alexander the Great. Ang ating kapatid, si Alexis the Defender. Nandito ba si brother? Nandiyan. Hallelujah! Alexis the Defender. Ayan. Bago na daw ang pangalan niya. Sabi sa Prayer Mountain, hindi na Ariel ang pangalan mo, Alexis. At may kasunod, the Defender. Hallelujah. So si Alexander the Great, si Alexander the Great, marami yung siyang na-conquer ng mga bansa. Siya ho ay naglayag katulad ni Magellan. Pero why he did become successful? Because there was a great-great-grandfather ng pangalan ay si Cyrus. Inaral ko to sabi ko, anong bang connection nitong mga ito? Yung family line. Because Cyrus helped Daniel and his God para makapagtayo ng templo. Kaya kapag kayo ay tumutulong sa gawain ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, hindi po pwedeng magkamalas-malas ang inyong buhay. Bagkus mamalasin ninyo ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya yung pangako na matagal mo nang hinihintay ay ipagkakatiwala at ibibigay sa iyo. Don't say malas. Malas is for the feng shui. Hindi tayo nakatingin kung saan dapat tumama ang sikat ng araw. Sapagkat alam mo, sa simula pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina, may plano na ang ating Panginoon. Don't look for the stars for your swerte. Kailan ba ang iyong zodiac sign? O kailan ba, ano bang sabi? Ang Taurus ngayon ay mainitin ang ulo. Huwag kang maniniwala doon. Ang Taurus at Pisces hindi compatible. Kalokohan yun. Basta ang paniwalaan mo, ang pinagsama ng Diyos ay merong pagkakalagyan. That's why God, okay. That's why God give you this place for us to be in one accord, in one purpose. Ba't kayo dinala ng Diyos sa simbahan ito? Ayun, nakakatuwang senaryo Sabi ni Harney, Pastor, iba na talaga ngayon ang church natin. Pagkatapos ng first service, ang dami daw nakapila, parang box office. Diba? Kasi, second service is an opportunity. Di ba sayang naman yung 200 na nagsisimba sa atin na hindi naman kasya dahil 70 lang ang pwedeng makaupo dito. And for us, it's really hard to adjust. Set of praise and worship team, another strength to preach for 1 hour, and then late lunch para makapagtanghalian. Huli na kami minsan. Si Bishop, pag dito, 3:00 na tatapos Buti ako, hanggang 4:00 lang ako ngayon. 1:30 lang. I mean, there's a lot of adjustment. Minsan, you'll adjust yung lunchtime. Pero sa kabila ng lahat, gusto pa rin ito ng tao. Di po ba? Sapagkat, pag natikman nila ang kabutihan ng Diyos, hindi mo natatalikdan ang putahe na galing sa ating Panginoon. Hindi mo panghihinawaan at pagsasawaan na sa lugar na ito, you come into this place, you come into this room, not just lifting up yourselves, but you lift the name that is above every name. Kaya nga sabi ni Jesus, if I be lifted up, I will draw all men unto Him. Kaya yung ating matagal nang hinihingi na pag-unlad at pagpunta at pagdagsa ng maraming kaluluwa, nangyayari na sapagkat si Jesus lamang ang ating itinataas at walang magiging mahirap sa biyaya ng Diyos. Ulitin ko, walang mahirap sa biyaya ng Diyos. Walang kawawa, walang masasakitin. Lahat tayo malakas at malusog sa pangalan ni Jesus. God will grant you the desires of your heart. You will grow in a good old age.
What is a good old age? Not bedridden. Not with Alzheimer's. But you can still think, jump, and raise up a hallelujah. You will grow in a good old age. Walang demensya. Hindi ka pasubuin. At kinakatakutan mo, paano na ako pagtanda ko, sinong mag-aalaga sa akin? Hindi ka aalagaan, ikaw ay malakas! Malakas, mga senior citizen! Hindi makakalimutin, kundi matalas ang isipan. Hindi yung nagtatapos ang pagkilos ng Diyos. It doesn't depend on your age or your capacity. Because when your heart says you will serve the Lord, you will have the joy of the Lord and it will be your strength. Pag maligaya ka sa Panginoon, nadadagdagan lamang ang numero ng edad. Pero yung matagal ng sakit na hindi gumagaling sa iyo, pagagalingin ng ating Panginoon, pag pinaniwalaan mo, a merry heart, do it good like a medicine. And when you put God first, if you seek ye first, put God first, seek ye first the kingdom of God. Kaya wag mong ikagugulat na yung matagal mo nang ibinebenta, mabebenta na ngayon ng mabilis. Yung presyong walang makapaniwala na ganun ang bentang maibebenta, paniwalaan mo, yun ang masusunod sapagkat yun ang hiniling mo sa ating Panginoon. Basta wag mong kalilimutan ang para sa Diyos at para sa pastor at kasama ni pastor. According to the Bible, these are the 3 duties of every Christian. May maigi naman na alaman na. Kakalimutan na eh. Pag nakapag-abroad na, nalimutan na si pastor. According to the Bible, there are 3 duties of every Christian. Pag sinabing duties, tungkulin. Gawain ng bawat Kristiyano. Number 1, si give. Giving is essential. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ang pagbibigay ho ay bunga ng pag-ibig. It's like the greatest superlative word that we should have: faith, hope, love. But the greatest of all is love. Maaari kang makapagpagaling ng may sakit, malakas magwika, pero kung walang pag-ibig, baliwala ang lahat ng ito. So kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat din tayo ay umiibig. Sapagkat ang tunay na magkakapatiran, nag-iibigan. At ang tunay na umiibig, inuunawa ang kahinaan ng kanyang kapatid. Sapagkat walang pwedeng magmalaki, sapagkat wala nang hihigit pa sa atin, kundi ang ating Panginoon. Kahit anong pilit mong overtaken yung number 1, hindi ka magiging number 1 dahil ikaw ay laging magiging number 2. Pero pag tinanggap mo na ikaw ay number 2, mauuna ka na sa number 1 na hindi ka nagpapakahirap at hindi ka nagpapatira pa, sapagkat pag ang Diyos ang kumilos, kung meron pang lalagpas sa number 1, yun ang gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Be of service. If you want to be the greatest, be the servant of all. So when you give your time, you give your moments, you give your service, you give your strength. Pag nangangailangan ng driver ang sasakyan, you volunteer your talent. Pag may meeting ang women's fellowship, lalo na next week, you give your time. You sow time. Life is all about farming, sowing, and reaping. Giving is, you cannot see the evidence or the fruit of it, but after a long day, you will see the benefit of it. Kaya nga sabi ho sa Ecclesiastes, sabi ng pinakamatalinong naging haring lalaki, si Solomon, cast thy bread into the waters, and you will find it after many days. Ito ho'y talinghaga. Magbigay ka ng tinapay, ilagak mo sa tubig. Pag inilagak mo ang tinapay sa tubig, ito'y malulusaw. At walang nang magiging pakinabang ito. Pero alam mo na merong makikinabang sa lahat ng iyong binigay. At tandaan mo, pag ikaw ay nagpainom, anong sabi sa Aklat ng Kawikaan? Chapter 11, verse 30 or 31, if you refreshes others, somebody will refreshes you. Kaya kapag ka nagpainom ka, tumulong kang magbuhat. Literal ha, tumulong kang magbuhat.
ng pagkain, nung Christmas party, mayroon ding tutulong sa iyong magbuhat pag may kailangan kang ilipat na mesa sa inyong tahanan. Literal yon. Pero kung sa spiritual, kung tumutulong kang magbuhat sa mga pangangailangan ng simbahan, sa mga kailangan ng isang kapatid, tumutulong ka ng walang pagkakakilanlan, tandaan mo, darating din ang panahon, may tutulong sa iyo, hindi magpapakilala, sapagkat magiging magaan ang buhay para sa iyo, sapagkat nagiging kagaanan sa iba. So when you give, it will always bounce back to you. I heard one preacher said, you can never outgive God. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. Nagbibigay ka hindi para sa magic. Nagbibigay ka hindi para tumanggap. Nagbibigay ka dahil sa pag-ibig at ito ang iyong dapat gawin. Pangalawa, manalangin. Prayer is not a monologue. It is a dialogue. The Bible says, pray without ceasing. Mananalangin ako hindi dahil may kailangan ako sa Diyos. Mananalangin ako dahil makikipag-usap ako sa Diyos. Number 3, fasting. Fasting is an action word as well as giving and praying. But fasting is deliberately filled with a lot of dealings, appetite, mental thinking. Gulay, pastor. Walang kape. Paano na yan? Hallelujah. Kamote. Talbos ng kamote ang kakainin ko sa loob ng 21 days. Di ba ang sabi ni Daniel sa Daniel chapter 1? Naghain si Nebuchadnezzar ng lechong baboy, ng menudo, ng patatim. Ito ang mga kinakain ng mga Gentiles eh. O, pakainin sila, Daniel at si Shadrach, Meshach at Abednego. Kailangan sila maging malakas dahil sila lalapit sa hari. Kailangan sila malusog, hindi sipunin. Anong sabi ho, on the first day of the protocol, maging kayong malakas. Pero sabi nila Daniel, hindi namin kakainin ang inihain ng palasyo. Meron kaming sariling diet plan. And this is the plan that based on the instruction of God. Remember this, mga kapatid, tayo'y nag-aayuno, hindi para lamang pumayat. Hindi para magkasya ang inyong skinny jeans at magkasya ang extra small na long sleeve. Tayo ay nag-aayuno to cleanse ourselves, to purify our hearts, to learn to hear instruction. Nag-aayuno tayo para matuto tayong makinig. Hello, makinig! Sapagkat ang marunong makinig, marunong tumindig. Alam niyo, nung nakaraang Pasko, pumunta ako sa bahay namin. At 3 days before Christmas, nagtanghalian ako kila Bishop Greg. At nag-init ho sila ng ulam. Nag-iinit ang asawa ko ng ulam. At nagsabi ni Daddy, Kati, mag-ingat ka ha. Yung microwave natin, butas na. Baka, syempre, radiation. baka mamaya alam mo, mag-ingat ka lang. Basta, medyo, masisira na yung microwave. Minsan di na umaanda. At nagulat ako sa asawa ko. Ang sabi niya sa daddy ko, ay kay Mami, Mami, hayaan niyo po. Sa Pasko, kami na po ang magre-regalo sa inyo ng microwave. Alam niyo, nagulat ho ang mga magulang ko. Because they knew me. Yes, I give gifts, t-shirt, polo shirt, ISOD, or 1,800 pesos, Giordano. Gano'n lang naman ang mga bigayan pag Pasko. Pero when there is something that is above the normal, it is unusual. Hello? Amen. Uncommon blessing needs uncommon action. Ba't ganyan ang tingin ninyo sa akin? Kasi maunlad ako. Kasi mayaman ako. Ba't ako mayaman? Kasi I'm doing the uncommon thing. Wow. Sabi ko sa asawa ko, bakit ka naman nangako? Masyado kang hyper. Sabi niya, hindi. Bibili natin sila Mami ng microwave. Pumunta ako ng South Mall.
Sabi pa ng misis ko, mga 2.5 lang yan, yung manual na di ganun. 2.5, 3,000. 3 plus. Walang 3 plus. Sabi ko, patay. Punta kami sa festival. Wala ding 3 plus. Pinagpapawisan ako. Sabi ko, sa Valentine's na lang kaya natin bigay yung regalo. Alam nyo, ang pangako, ginagawa. Kasi yung pinangakuan mo, na-excite na yun. Kaya pag dinelay mo, nadidelay din lalo yung pagpapala, gantimpala mo. Kaya kapag ka nangako ka, gawin mo. Kasi pinagpasalamat na nung tatanggap. Sabi ko, Han, paano? Bili mo na. At bili na rin tayo ng microwave din natin. Sabi ko, 2. Oh my God. Pero wala ho nung pinakamura. Ang doon yung medyo may kamahalan. Digital. At alam niyo ho, nung inirelease ko yung aking pangako, 5 days later, December 29, we receive the biggest and greatest blessing of our lives ngayong 2020. Because God is a unique God. When you honor your parents, when you honor people that is mentoring you, He will bless you surpassingly. Noong December 29, holiday na, we almost passed out dun sa blessing na ginawa ng Panginoon. We never expected it. Because the least that you don't expect, the more that God will show you that He is a big, big daddy. He is the Abba Father. He owns everything. He spoke the world into existence because God is a generous God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo, sabi ng mami ko, you want to hear this? Iba ka na, Kenneth, pinagpala ka na. Aminin ko sa inyo, for a few years, minsan, pengi naman pampasalubong. Di ba? Awkward, di ba? Pero things are shifting. Pagkagaling namin sa post office nung last Tuesday, may inaayos lang kami. At kumain kami sa isang restaurant sa festival. Sabi ni Daddy, nagugutom na daw siya. Kasama kami ni Jonathan. At sabi ni Daddy, sige ako sagot ng lunch natin. Pero pagkatapos namin kumain, hindi na dumating sa kanyang bill, binayaran ko na. Pastor pero nanlilibre. Sapagkat ang pastor hindi laging palibre. Ang pastor dapat marunong magbigay. Kaya naniniwala ako, kahit pang number 3 lang ako sa top 10 ng pinakamalaking magbigay sa 2020, okay lang, basta ang malaga, nagbibigay ako sa gawain ng Panginoon. I want you to understand that these duties are being implemented and being practiced not just by a certain individual, but the leader of the church. Because as the leader, you need to comply. There's no exception to the rule. When everybody needs to sacrifice, everybody should sacrifice. Sapagkat pag bumuhos ang ulan, lahat mababasa ng ulan. Kahit yung pinakamahinang manalangin at pinakatamad sa inyo, pag kami pinagpala, mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Mararanasan ninyo ang pagtanggap ng kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng hindi kayo mamantikaan. Mamamantikaan pa rin kayo ng bagnet pagkatapos ng fasting. Kakain kayo sa Kuya Jay ng crispy pata pa din pagkatapos ng fasting. Magse-celebrate pa rin tayo sapagkat mabuti at tapat ang ating Panginoon. Magtitiis pero maligaya. Magsasakripisyo pero nakangiti. Lilipas ang ilang mga araw pero hindi magrereklamo. Gulay na naman.
na manata po tayo, tapusin po natin ang ating panata. Hear this. Don't let God adjust to you. We should be the one to adjust to God. Huwag natin pinag-iintay ang Diyos. At huwag nating dinidiktahan ng Diyos. Demanding is different from asking. Asking is a gentle word. Pahingi nga po. Pag demanding, pag hindi mo ako pinagaling, hindi na ako magsisimba. That is a bad word. Pag hindi ako nakabenta at hindi ko nakuha yung komisyon ko, hindi ko babatiin si pastor. Uy, bad yun. Kaya nga tayo nag-aayo, no? It's for our discipline and strength. Strength that which you can only receive from God. The private discipline. Ako, iniintay ko talaga itong January fasting natin. Kasi ito ho para sa akin ang panahon ng paghahasa. When I feel sometimes that parang walang drive at you feel tired and bored for the life that you have, ito hong first week of the year, ang akin nung pinagkakaabangan. Because this is the time of refreshing. The times that you feel so busy and alam niyo, yung routinary na lang, magpipreach, paulit-ulit. May magpapakounsel sa'yo ng 2 oras, mabubwisit ka, aalis din naman pala sa church, di ba? yung mga ganung pagkakataon. May mga taong bibigyan ka ng problema, natulungan mo, tapos matapos mo matulungan, hindi ka napapansinin. There are things like that. And thank God. Dahil sa pag-aayuno, sa makikita mo, na baliwala pala ang lahat. Kung ang matitira ay ang Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. Sapagkat pag kay Kristo, tiyak lagi kang panalo at maligaya. Hindi mo natitingnan yung mga naitulong mo, hindi mo natitingnan yung mga taong nakasakit sa iyo. If you would only understood, mga kapatid, ang daming naging laman na noong 2020. Dito ka makakakita, ha? Si Bishop ang nag-counsel doon sa isang miyembro natin sa Green Hills. Kami nila Harney ang nagtudyo at nagbuyo na silang magkaibigan. Gumawa pa ako ng group chat just to boost the morale, magkaintindihan at magkaibigan sila. At dumating ang pinaka-moment of truth na sila'y magpapakasal na. Kami din ang tayo nila Brother Bernard, di ba? Nasa Green Hills tayo nung panahon nung revival. And the moment of truth nung ikakasal na, sabi nung magjowa, 2 weeks na, next week na ikakasal. Bishop, pasensya na po kayo. Nagbago po ang aming isip, hindi na po kayo ang magkakasal sa amin. Maganda po bang balita iyon? Ito na po, ang 6 na ensimada na Mary Grace, worth 700 pesos, pampalubag-lubog, nabubulol pa ako, pampalubag-loob po namin sa iyo. Masayang maglingkod sa Diyos. Yung ipinondo mo ng maraming panahon, isang iglap, iiwanan ka nila. Kaya huwag ninyong ipagtaka. Kung sa aming paglilingkod, kami ay kakaibang gantimpala. Sapagkat ang aming labanan, higit pa sa kaya ninyong ibayad. Yung aming pagtitiis ay higit sa salapi na kayang swelduhin ng kahit anumang kontrata. Sapagkat yung sa amin ay malasakit at tunay na pag-ibig at pagmamahal. Kaya, nung mga panahong ito, nung last December, hindi ako nagalit, ako'y nalungkot. Because, when you keep your mouth shut, the vengeance of God will defend you. Kaya maganda yun, Alexis the Defender. Ano? Kaya, merong magtatanggol sa iyo kahit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo. Manahimik. Hindi ka basta magbububusa sa Facebook, walang utang na loob, walang ganito, walang ganyan, walang modo, mapasumpa. Hindi ganun ang labanan. Quiet lang. Huwag kang magpaparinig. Ipanalangin mo. Kaya ang aking intensyon ngayong pag-aayuno natin,
maging matibay ang mga miyembro ng biyaya ng Diyos. Huwag mamamangka sa dalawang ilog. Baka ikaw ay malunod. Kung gusto mo sa biyaya, manatili ka sa biyaya. Kaya kung gusto mo sa biyaya, ito na ang iyong maging tahanan at sambahan. Hindi pag-birthday mo lang, hindi pag-bagong taon. This is the place where I will live. This is the place where I will meet Jesus face to face. Kaya ang aking intensyon ngayong pag-aayuno, you should have an objective. Bantayan ang bawat tupa at palakasin ang ating mga trangkahan. Anong trangkahan? Pintuan at mga pader. Strengthen our walls. Strengthen our relationship. Kaya huwag ninyong ikagugulat na baka mga isang pagkakataon, pag kayo nawala, makita nyo kami sa inyong tahanan, dala ang pick-up ni Brother Abet, may dalang grocery. Hallelujah. Because it is the duty of the shepherd to look for the sheep. Kaya tungkulin namin na dapat ang pinakikinggan nyo lamang ay pangangaral na katulad ng pangangaral namin na nangangaral ng kasaganaan, himala at pagpapala. If they cannot believe in prosperity, turn them off. If they do not speak in tongues, do not believe in them. Because we need to gather strength on what we believe. Yes, they will be saved. They believe in Jesus. But this is the culture. This is our motivation. This is where we develop kultura ng lubos na pagtitiwala sa signs and wonders and miracles ng ating Panginoon. Kung ayaw nila sa himala, bye-bye. Kung ayaw nila sa himala, turuan natin silang maniwala sa himala. Kaya we need to guard every corners. Care for brothers and sisters. That everyone should be open. Huwag kang magaling-galingan sa negosyo, baka kailangan mo ng advice ng katulad ng mga payo nila, Brother Harney, ng ilang mga kapatid. Kaya kanina sabi ng kapatid, Pastor, merong nagpapabenta ng property, 75 million sa Brentville, byuda ng isang napakayamang lalaki. Sabi ko, ipag-pray natin na tayong makabenta. Ipanalangin natin para yung komisyon sa biyaya ng Diyos mapupunta. If we will not be aggressive, sino pang magiging aggressive? Kung ang jablong si Satanas nga, grabe sa panggugulo eh. Di kailangan tayo din ay maging matibay at masigla sapagkat pag ang simbahang walang pera, walang magagawa. Totoo po ba? Ang simbahang walang pera, walang magagawa. Sapagkat ang simbahan na nagtiwala sa Diyos, dadaloy ang pera, dadaloy ang tustos, dadaloy ang kayamanan, sapagkat ipinapahayag ang Diyos ang ating kasaganahan at kayamanan. Ang pera'y hindi material, ito ang pinakamaliit at pinakahuling bagay na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero kapag meron kang tinatawag na miracle money, you could do something for the better. Pag wala kang pera, kahit magandang sasakyan at walang panggasolina, hindi ito aandar. Pag wala kang RFID ng AutoSweep, hindi tataas ang barrier sa South Luzon Expressway. Hindi sasabihin mo, hindi, anak ako ng Diyos. Kapatid, lahat ng bagay sa daigdig ay kailangang bayaran ng mga anak ng Diyos. Nakakuha niya. May maganda kang ang bahay, ayaw mo namang gamitin ng aircon kasi mahal ang kuryente. Diba? Display. Bakit kailangan nating mag-ayuno? Number 1, fasting was an expected discipline. It's a highlight. I believe the power of fasting is like an atomic bomb. It resonates. Alam niyo yun? Hindi po pwede eh. Pag pinagpala si Pastora Magda, hindi po pwedeng hindi magdagdagundong eh. Pag pinagpala si Sister Early, pag nabenta yung property ni Nanay Sita, hindi po pwedeng hindi natin malaman yun eh. Dadagundong yun.
Kahit hanggang prayer mountain, aabot kay Sister Sol yun. Kasi magdadala tayo ng hamon at lechon. Kaya simula nung inayos natin yung prayer mountain, naging maayos ang paggawa at pagkilos ng mga tao sa prayer mountain kasi kailangan ng tagapanguna na ang lahat at intensyon sila'y maging maalam sa panalangin, magtiwala sa Diyos at gumawa ng para sa Diyos at hindi sa parang nangangamuhan. If you do your self-service, do it excellency that you are doing it unto God. Kaya kapag ka nag-aayuno ka, you break yourself. Your selfishness and your ambitions, your self-centeredness, yung pagiging mahiyain. Si Sister Grace, ayaw niyang Bilyesa, ayaw niya sa mga MC dahil nga sabi niya, lumaki siyang mahiyain. Itulak mo ng itulak. Itulak mo ng itulak hanggang masagubsob. Tulak lang ng tulak. At makikita mo, hindi naman magiging walang hiya, nawala yung hiya. Iba ho yung walang hiya. Basta suwan tawag doon. Pero yung nawala na yung hiya, yun ho'y kakaiba. Sapagkat hindi tayo binigyan ng spirito ng pagkatakot, binigyan tayo ng spirito ng kapayapaan, at yung spiritong yun ay bunga ng banal na spirito. Walang bunga pag walang itinanim. Kaya kailangan ng salita ng Diyos ay nakatanim, 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 nakatanim at nakaimbak upang ito yung magagamit sa panahon ng panganib. Dama ko yung pumito'y pupunta na ng Canada ngayong 2021. Pito ng pito eh. At doon na siya pipito sa Canada. At magtayo kayo ng negosyo, magluto kayo ng leche plan at peanut butter, maraming bibili doong mga Pilipino. Basta alam nyo lamang ang aming bank account. So fasting is an expected discipline. Fasting and prayer can restore the loss of your first love. What is your first love? The love of God. The love for your Lord. And it will result into an intimate relationship with Christ. Fasting is humbling yourself. Diba? May pera ka namang bumili ng pizza. Pero hindi ka muna bibili. Ang tawag ko doon ay pagpapakumbaba. Mawawala sa iyong pagiging mayabang. Pagkagaling-galingan, at pagmamataas. A Christian life is all about humility. Humility. Ang nagpapakataas ay ibinababa. Pride goeth before destruction. Ang dangerous word sa pride ay I. Apology. Alam ko na lahat yan. Alam ko na yan, pastor. Ay, naku, pastor. Pagpapamilya, alam ko na rin yan. Yung ayaw makinig. Hindi naman okay lang ako, pero totoo, ikaw ay malungkot. Totoo, may problema ka sa asawa mo. Totoo, may problema ka sa hanap buhay mo. May tatago mo ang literal at natural sa panlabas na katayuan, pero ang kalungkutan ay madadama ng spirito ng iyong kapatid. You can hide everything of all that emotions, pero ang mananampalatayang malakas ang discerning of the Spirit, ramdam niya na ikaw ay may problema. Anong sabi ni Jesus? Halika yung mga napapagod. Wala eh. Gusto nyo pa rin sa loto ang pag-asa ninyo ng kayamanan at kasaganaan. Magluto ka ng pritong itlog, matutuwa ang anak mo. Magluto ka lang sinigang, kaysa tumaya sa loto. There is no quick escape. Wala hong mabilis na solusyon. God will sit down and process you through the fire. He is the refiner's fire. Okay, the moment that you humble yourself through fasting enables the Holy Spirit to reveal your true spiritual condition.
it will expose na matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka pala marunong mag-ikapo. Sabi nung kausap naming negosyante kahapon, successful ang kanyang business sa mushroom industry. Sabi niya, gusto ko po lagi pag nag-engage sa negosyo, priority ko ho sa akin nung income, 20%. Sabi ko, parang medyo maangas ang dating 20%. Net o gross? Pastor, gross. Pag sinabing gross, yun yung kubawan ng iyong kinita. Hindi binawas ang lahat ng expenses. Alam niyo, sa puro totoo, masakit ho ang magbigay. Totoo yan. Napakasakit i-practice itong tithes. Pero pag hindi ninyo na-spelling at naintindihan ng tithes, T-I-T-H-E-S. Isulat mo, Jermaine. T, spell tithes. T-I-T-H-E-S. The equivalent, if you will not learn tithes, is equal to T-I-G-H-T-S. Sulat mo yung equivalent. T-I-G-H-T-S. Nasaan na yung screen natin? Masikip! So if you will not believe that tithes with the letter H, tithes, you will be tight. Nasaan na? Pakita mo yung spelling para for the sake of illustration. Ayan. Ba't wala dito? Sige, yan na lang. Ayan. Di ba? Kaya mahigpit ang buhay mo. Kasi hindi mo alam ang fundamentals. Sabi nila, makikinig ka na naman sa ibang pastor. Sa bulsa lang ni pastor yan mapupunta. Gusto lang yumaman ni pastor. Pag naglingkod ka ng tama, hindi ka po pwedeng hindi yumaman. Di ba? Imagine niyo, sa dami-dami ng mga simbahan na nagsara noong 2020, salamat sa Diyos at hindi tayo naging statistics sa mga nagsarang simbahan. Sa Diyos ang papuri. Sa dami-dami ng mga nag-suicide na pastor, na-depressed na pastor, salamat hindi tayo nakasama sa statistic. Because we have more than enough. Kahit walang gawain, tuloy ang gawain. Kahit wala hong nagbibigay, tuloy pa rin ang mga nagbibigay. Paano nangyari yun? Wala ka namang sarado bangko, di ba? Sarado mga Palawan, pero merong special pass ang lalamove ni Brother Arman para pumunta sa bahay-bahay. Hindi mo ba napakabuti ng Diyos? Kung hindi natin bigyan ng motorsiklo si Brother Arman 4 years ago, sino magsasabi kailangan natin ng motor sa panahon ng pandemya? God prepared us 4 years ago because something, somewhere, somehow, that blessing will be useful in the moment of pandemic. Nobody knows about pandemic because God is always ahead of time. Sino magkakalang may lockdown? Wala naman nakakaisip niyan. Pelikula lang yan. Pero because we trust God, unbelievable things happen. Fasting will help you to quicken. The Holy Spirit will quicken the Word of God in your heart. And His truth will become more meaningful. Pag alam mong pinatawad ka na ng Diyos, huwag mo nang pag-aalilanganan niya. Pag sinabing ikaw ay ligtas, paniwalaan mong ligtas ka na. At ang kaligtasan yun ay hindi mawawala kung araw-araw magpapasiyasat ka at magsisisi at magpapakumbaba. We are all transgressors, but we are not sinners anymore. We became the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya iba na pag nakapagmura ka, nalulungkot ka na.
Pag ikaw ay nagsugal, nalulungkot ka na. Pag ikaw ay nakapanood ng mga pornografiya, nalulungkot ka na. Because there is the power of conviction. Hindi ka nakatulad ng mga sumasama sa pista ng Nazareno na ang paniwala nila ang kanilang Panginoong Hesus ay maitim. Ako, ang paniwala ko, ang aking Panginoon, gwapo at maputi. He is the perfect image. He is the perfect image. Salamat at may pandemya. Wala na ang mga deboto pagkatapos ay mga nakadebote. Alam niyo ang masaklap sa pananampalataya? Kasama kayo, pero hindi kayo kapaniwala. Kapanalig. Yun ang kalungkutan ko bilang pastor. Pag dumadalo kayo, pero taliwas pa rin ang buhay ninyo sa aking ipinapangaral at ipinapahayag. Nakikiapid, nangangalunya. Ito hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. Pinayuhan mo, hindi sinunod yung payo mo. At nung nagkabulilyaso, sa'yo pa rin lumalapit. Bakit hindi ka nakinig doon sa payong iyon? Tandaan ho ninyo, nasa huli ang pagsisisi. Pero pag ikaw ay nag-ayuno, ipag-aadya ka sa bagyong hindi mo kayang tanggapin. At pag dumaan ka man sa pagsubok na yun, bibigyan ka ng kalakasan sapagkat sisikat pa rin muli ang araw sapagkat may pangako ang Diyos. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ako ang iyong Diyos na tumubos at ako ang magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan. Fasting can bring revival in a personal and own life of everybody. Fasting and prayer are the only discipline that will fulfill the requirements of what God has said and spoken in 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and I will heal their land. Kung ang aking bayan na aking tinawag ay magpapakumbaba. Ano ho bang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Hindi po pwede yung pakiramdaman na lang. Uy, okay na tayo ha, pansinan na lang. Ang tunay ng pagpapakumbaba, pare, pasensya ka na nagkasala ko. Pare, pasensya ka na hindi ko nabayaran yung utang ko sa iyo. Yun ho, kapakumbabaan. The least that you say that you admit it, admission is important for humility. Nakukuha ninyo? Kaya marami mag-asawa hindi magkasundo kasi walang gustong magpakumbaba. O dito na tayo kila mami tumira. Hindi, dito tayo sa amin. Hindi, dito tayo sa amin. O sige, ganito na lang. 3 days sa nanay mo, 3 days dito sa tatay ko. Tas yung 1 day, sa simbahan tayo magsama. Pag wala akong pagbibigayan, labo-labo lagi. Kaya, ang gagarbo pa ng mga kasalan, may mga photograph pa, talagang nag-iiyak pa sa kanilang mga panata. Pag nagka-problema na, nagkaroon na ng mga decision making, bibili ba tayo ng bahay o titira tayo sa tabi ni inay? STI, sa tabi ni inay. At, mahal na mahal kong nanay ko, walang mag-aalaga sa nanay ko eh. Pero sometimes, you have to deal with it. You need to have the strength and courage na sabihin, Nay, dito lang naman ako sa tabi ninyo sa kapitbahay. Diba? At least meron lang kaming privacy. Ito, napakahirap sa mag-asawa eh. Yung privacy life, private life. Nay, ako naman ho tuwing umaga, sisilip din ho dito. Tay, ako naman magwawalis pa rin ng bakuran ninyo. Diba, dapat ho, ganun eh. Pag walang pag-aakmaan, pagtutugmaan, pastor, kasi malaking kumita itong asawa ko malaki sweldo nito Kaya, tingnan nyo, ganyan ang tingin niya sa akin, ganyan lang kaliit. Pag sinukat mo, yun ang tatama sa iyo. Sinukat mo na pala na ikaw ay isang lalaking maliit kumita. Pero kung ang iyong pananaw, how could I take advantage
na siya yung kumikita ng malaki, pero ako pa rin ang padre di pamilya ng tahanang ito. Pag dinowngrade mo na ang iyong sarili, hindi ka na makakapwesto. Pero kung may papaliwanag mo at maipapakita mo na ikaw ay lalaki na taga-biyaya ng Diyos. Kaya mga asawa namin, pinag-resign namin para ipakita sa inyo, pwedeng mabuhay kung talagang ito ay kalooban at inyong pinagkasundo ang kapasyahan. Hello? 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 Sabi mo sa'yo katabi, fasting lang yan. Hello mga sisters, live streaming. Pag hindi ho po pwesto ang kalalakihan at katatayan sa disenyo ng Panginoon, wala hong kapayapaan. There will no stability. There is a scripture in the Bible, if you will not be firm in faith, there will be no stability. If my people will humble themselves, you cannot pray if you are prideful. Hindi ka makakapanalangin pag mapagmataas ka. Kaya you need to humble yourselves, and then the moment that you humble yourself, you can pray. So when you are praying, you seek His face. Prayer should not be memorized. Prayer should be dictated from the heart. Pastor, turuan mo naman ako manalangin. No. You ask God to instruct you. Because my prayer depends on my relationship with my God. You cannot pray with my prayer because I understood that God is a miracle worker, a way maker. He is a faithful God. I knew it all the way na yun ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya kailangang maipanganak at maitalaga sa iyong puso na yung Diyos na iyong pinapanalaginan ay hindi Diyos na nasa itaas, kundi ang Diyos na iyong pinanalaginan ay nasa iyong puso at pusong nangungusap sa lahat ng tatawag sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You don't pray in the air. And you don't pray in the up ceiling of the wall. Salamat po sa itaas. Anong itaas? Kutusan kaya kita. Baka butiki ang meron sa itaas. God is in heaven and Jesus is in your hearts. Ikaw ang templo ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay naghahanap, siya'y matatagpuan. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. At ang Diyos ay hindi mahirap hanapin. Nandyan lang siya. Ikaw ang nang-iiwan. Hindi siya ang nang-iiwan. Fasting should be understood that you don't get something from God, but you allow God to get something from you. Your devotions, your priorities. Pag nag-aayuno ka, pag nananalangin ka, matututo kang ikumpisal ang mga lihim na bagay na hindi alam ng iyong nanay. Matututo kang humingi ng tawad sa mga bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. Maging hindi alam ng iyong asawa. If you pray and confess your sins, patatawarin ka ng Diyos. The obvious ones and the less obvious. The sin of omission and commission, the intentional sin that you did and the sin that you are unintentionally did. Yung kasalanan na intentionally na ginawa mo at kasalanan na wala kang kamalay-malay o hindi ka aware na nakapagsinungaling ka, it should be ask for repentance. Kaya marami ang hindi makapaglingkod. Sa totoo lang. Maraming mga kalalakihan ang ayaw sumama sa mga katatayan because they cannot understood what is first love is.
Marami ang tao in denial. Denial, queen and king. Baka kasi malaman nila ang buhay ko. Baka kasi hindi nila naman ako kasing alab o hindi nila ako katulad. Again, mga kapatid, ang mga pinili ng ating Panginoon ay mga wasak ang buhay, mandaragbong, magnanakaw. Pero nung tinawag sila ni Jesus, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." They never have a doubt. They follow Jesus. Kaya kapag kayo tinatawag na maglingkod sa Panginoon, makikita ho ninyo, ang paglilingkod ay hindi lamang sa pangangaral. Ang paglilingkod ay dalhin ninyo dito ang inyong mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan. Di ba? Ako, I really admire si Brother Tox. Kahit walang love life, love naman niya ang ating Panginoon. Di ba? Iiyak na yan. Iiyak na yan. Nagmahal, umibig, nasaktan. Alam niyo ba, pag nasasaktan ka, lalo kang tumitibay. Sapagkat pag may nawala, may papalit. Alam, actually, wala to sa line-up ko kaninang first service eh. There was a song, it is a good love song, pero Christian no ang nag-write up nito. Alam ko, alam na alam ni King to eh. Tell me where it hurts, my baby. Baby, tell me where it hurts, and I'll do the rest. Something like that. You tell where it hurts, and then God will do the fixing. Pag hindi mo ina-admit na nasaktan ka, robot ka. Okay lang ang masaktan. Okay lang yun. But don't let the pain remain or contain you. Kaya ngayon sa pag-aayuno, i-focus natin. Ang tao nagbabago, pero ang Diyos hindi pa bago-bago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan, di ba, miyembro, pastor, hindi nagkakasundo. Di ba? They live and separate with a broken heart. Ano na yun mga mananampalataya na. Pastor sa pastor, magkausap ngayon, nagdebate, nag-away, nagkatapuhan, pastor na yun, may alam na salita ng Diyos. Hello! Sino pa ba ang hindi pwedeng masaktan? Kaya, pag ang pag-asa mo'y nasa tao, malilimas ka. Pero pag sa Diyos ka umasa, maligaya ang buhay, kahit iisa lang ang iyong kaibigan. Sapagkat ang tunay na kaibigan ay sapat na kahit hindi madami, basta tama ang pag-uugali, basta kay Kristo, ikaw lagi ang wagi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In closing, your motive in fasting must to glorify God. Please don't expect that your 34 inches waistline after this will become 29. No, wag ho yun. Maling intensyon yun. Please, na pag nag-fasting ka, ma-expect mo na haba na ang buhok ni Brother Belmore. Hindi ho yun ang atin nung pinag-aayunuhan. Tatalas ang isip natin na kahit gabihin sa gawain, hindi matatakot sa kanyang biyanan. Amen. Hallelujah. The motive of our fasting must be genuine, pure, original, and authentic. You get more hungry for God, Yung uhaw na uhaw ko sa Panginoon. I'm waiting for workers, men and women. Pastor, akit tayo sa prayer mountain. Manalangin tayo. Naku, ang tindi nun. Level up na yun. Pastor, ito yung aming van. Gamitin natin at tayo ay magbanding sa isang resort at magpanalanginan. Wow. Pastor, ito nga pala yung commission ko, 10,000.
I-treat mo nga lahat ng nasa worship team at lahat ng mga workers. Magkainan tayo or whatever sa darating na February na yung iba mga walang ka-date, yung mga bigo at mga sugatan ng puso, pakainin natin sila. Bigyan ng mga pereros yung mga yan. Di ba, you can do something that you will do more for Him. And as you do more things for Him, many will be receiving the blessing of God. Kaya dahil sa paghangad mo na makapaglingkod sa Diyos, maging gamit ka ng Diyos, yung mga luhaan, napapatawa mo naman. Nakita niyo ba yung pinost ko sa Facebook? Yung Christmas party nila, Pastor Melchor. Ang saya-saya nila. Kung wala tayong pera, magiging kayang masaya ang kanilang Christmas party. Alam mo, Pastor, pinag-pray na kita. Lilipas din yung baha dyan sa De La Paz. Pastor, hindi pa nga bumabaha eh. Ay, hindi pa bumababa yung baha eh. E binigyan mo ng pang-Christmas party. Nag-special offering pa tayo. Inihatid pa ng bagong pick-up ni Brother Abed. Anong sabi? Sa tagal po naming pastor dito sa Binyan, wala hong simbahan na katulad ng biyaya ng Diyos na tumulong ng ganito sa amin. Wala. Kaya nga mga kapatid, malinaw na sa akin na may plano ang Diyos para sa simbahang ito dito sa Binyan. Bakit ako naniniwala sa kasaganaan? Sapagkat ang kasaganaan ay para sa kagaanan ng hindi kayang paniwalaan ang kabutihan at karangyaan ng ating Panginoon. Kaya itong ating pag-aayuno, it will be significant. Sa 10 taon na padating, it will be a turning point. Magiging napakahirap po ng daigdig. Pero ang mga nasa biyaya ng Diyos, tulog ka pa, may nagdideposito na sa iyong bank account. At kahit ikaw ay nasa bundok, grabing biyaya ang ipagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. You might be in the isolated places, but the eyes of the Lord are watching and seeking for the people that are His. Jehoshaphat is facing a battle. And he asked the people of God, let us pray and consecrate ourselves. Magayuno tayo ng 3 araw. Nagayuno sila ng 3 araw. Pagkatapos noon, naggapi nila yung kanilang kalaban. At 3 araw din, wala silang ibang ginawa, kundi samsamin ang kasaganaan at yaman ng kanilang kalaban. Ang sabi ng Diyos kay Joel, kay Prophet Joel, prepare an assembly. Render not your garments, render your hearts, break your hearts. Proclaim a fast and worship me. On the second time, mag-ayuno kayo. Pangatlo, it's very specific, the instruction from the Lord. Wala namang problema kung hindi kayo magpa-participate. Pero huwag kayong maiinggit sa pagpapala namin pagkatapos ng pag-aayunong ito. Huwag kayong maiinggit. Bibigyan namin kayo ng libreng sombrero. Huwag kayong maiinggit. Dahil kakain kayo sa bahay namin ng samyupsap. Huwag kayong maiinggit. Wag. Kasi, meron kang ginawa. Meron kang inialay. Meron kang sinumpaan. Panginoon, pagbigyan mo ako. Kaya pagka pinagbigyan ka nga ng Panginoon, you will gain influence. Kahit hindi ka marunong mag-English, igagalang ka ng mga tao. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, basta pera yan, matututo ka ng magkwenta. Si Manny Pacquiao wala namang alam sa mathematics at mga division and quotient and arithmetic. Pero nung dumaloy ang pagpapala, kahit bilyon-bilyon na, mag-hire ako ng pwedeng magturo sa akin
para matutunan kong lahat ng ito. And then on the third time, nag-fasting nga ang bayan ng Diyos sa book of Joel. Joel chapter 2, verse 24 and 25. Anong sabi? Ito mangyayari sa inyo, dahil nag-ayuno kayo, lahat ng nawala sa inyo ay ibabalik ko. Lahat ng kinain ng mga anay, lahat ng mga napanis na tinapay, lahat ng mga ninakaw sa inyo, ay aking isasauli higit kaysa nung una, sapagkat magiging dakila ang inyong huling panahon kaysa nung inyong simula, sapagkat ako ang iyong Panginoong Diyos, ang nagwagi, at sa aking pagbabalik ay kayo makakaranas ng pagpapalang higit sa kaya ninyong hilingin. You will see a miracle in your eyes. As you believe, abundance is real. Breakthrough is real. And I release in the name of Jesus that He will prosper you and give you success. Hindi na mangyayaring mapuputulan ka ng kuryente. Hindi na. Darating sa punto na laging tatalbog ang iyong cheque. Sapagkat akong iyong Panginoon na si Yahweh, dahil inuna mo, ikaw rin ang una sa listahan na hahatdan ng mga anghel, sapagkat ang biyaya at pagpapala mo, nakaukit na doon ang pangalan mo. Kung nakaukit sa kaligtasan ng iyong pangalan, nakaukit din sa mga delivery angels ang lahat ng pagpapala ng mga taga-biyaya ng Diyos na naniniwala na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Dumating ang anghel na may dalang mensahe kay Daniel. At sabi ng anghel, paraphrasing, Daniel, pasensya ka na, na-delay ako. Nakipaglaban pa ako. Dahil maraming pumipigil sa akin para ibigay ang assurance na ito. Lagi sinasabi ni Bishop, malaking pagpapala, malaking pagsubok. At ang sabi ng anghel, I need to call for backup. Parang di ba sa fraternity, may rambulan, kailangan tumawag pa ako ng mga ka-brothers. Pero hindi ho pipitsugin yung kanyang tinawag na backup. It is an archangel. Meaning talagang matindi ho yung gera, matindi ho yung hindrance, matindi ho yung persecution, matindi yung opposition. But if you could only knew the magnitude of your problems, the magnitude of your problem will determine the magnitude of your blessing. Lilindol, pero hindi ka masasawi. Lilindol, pero magkakaroon ng pagligligan, pero mananatili kang wagi, at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Keep on trusting God. And may this be a confirmation. 21 days will not be easy. But be of good cheer. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Moses nagtagumpay, and after fasting for 240 days, he received the tablet of the covenant of the Ten Commandments. Pag-aayuno. Putting God first. Don't make your body be your enemy. Supilin mo ang pita ng laman. Supilin mo. Ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Old things have passed away, and everything become new. And the angel of the Lord gave a comforting words and assurance to Daniel. And now Daniel see the vision with clarity. Indeed, kasama nga niya ang Panginoong Diyos sa kanyang takbuhin at galawin.
And some of His prophecies and revelations are happening in our time. Kaya sinabi rin ni Daniel, sa Daniel chapter 11 or chapter 12, those who know their God will do exploits. Ang nakakakilala sa kanilang Panginoong Diyos ay gagawa ng kamangha-mangha. You will be remarkable and you will be remembered. Na hindi Kristiyanong patpatin at laging gutom at laging iyak ng iyak, ikaw ay aalalahanin na isang Kristiyanong mandirigma, mananagumpay, matapang. And David once said, I have been young and now I am old, but I have never seen a righteous man begging for bread. Pag nabuhay ka para sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang buong mong sambahayan ay mananalangin katulad ng iyong pananalangin. Sapagkat nakikita nila, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya aming Ama, we open our hearts. We give room for you. Speak to us like a son to a father. Convict us. Convict us. Change my heart, O God, and let it be like you. A broken spirit and a contrite heart. Speak to us. Gusto naming umiyak muli, Panginoon, hindi dahil kami natatakot. Umiyak kami dahil sa iyong pag-ibig, magmamahal, kabutihan. Cast me not away from your presence. And take not away thy spirit from your servant. Make me a servant, humble and meek. Make me a servant. Our greatest desire is to know you more, and that Jesus will be known in all walks of life and through the ages to come. Oh God, you are the God of impossibility. Ooh. Ooh, hallelujah. Oh God. Huwag masayang ang aming buhay. Ora mas. Release, release, release. Oh God. Korabasigara. Ang mga pagod na spirito ay magkaroon ng kapahingahan ngayong tanghali.
Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. You will grow old with a good life. You will grow old with a good life. Thank you, Jesus. Shakadadamasa. Let there be healing, 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 healing. Could you just please all stand and see, let there be healing. Take a deep breath. Come on, worship team. Let us sing. That God will move in this place. Take a deep breath. There's healing in this place. Hallelujah. More of you, and less of ourselves. Be the better version of yourself. Ora basika da 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 shaka da 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 shaka da da da. Ora da da babasika da 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 da. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Here is where
Basahin nga natin yung first verse ulit. Here is where. Sa Tagalog, ito ang lugar na kung saan, I lay down, inilalagak ko ang lahat ng aking kabigatan, hilahil, pasanin, ito ay aking isinusuko. Here, this is the place of your altar, place of sacrifice. Kaya ito hong next 21 days, brace up yourself. Wala na ho tayong ititira. Wala na tayong kabigatan na dadalhin pa. Iwanan nyo ngayon. Sapagkat grabe ho, ang pagbulusok ng pagkilos ng Diyos. It will be surpassing beyond our imagination. Iniintay ko ho ito ngayong taong ito. At alam ko na ito'y mangyayari. Mangyayari. Marami na ang hindi nakatiis, marami ang hindi nakapag-intay, pero ito'y mangyayari sa biyaya ng Diyos. One more time, give it our best song to this. Let us give our best voice for this song. Here is where, and then I'll give you the final blessing. Dito sa lugar na ito, wala nang tampuhan, wala nang baby Christian. Amen. I laid down every burden, every crown. Wala nang pakyut at wala nang papansin. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. COVID-19, wala ka na sa March 23. COVID-19 is dead. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every burden. Sakit at karamdaman, iwan nyo na. Iwan nyo na dito sa lugar na ito. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lying, every crown. This is my surrender. Make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Make room for you to do whatever you want to. Come on, come on, come on. Make room for you. Sige lang, sige lang. Do whatever you want. Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. And I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. And I will make room for you Yes, Lord. to do whatever you want to. Ora ba 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 shekara. Shekara na na ba shekara na na.
Tuloy natin yung isa, yung I'll shake the ground. Ito, marami kasi tayong mga tradisyon at pamahiin eh. Shake up the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Maraming relihiyoso. Your way's better. Shake up the ground. Of all my tradition. Break down the walls. Of all my religion. Your way's better. Your Always better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way's better. Your way's better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Man, before we go, ang ganda kasi nitong kantang to eh. Ito yung shake up the ground. Why they're shaking? Para maliglig. Hawak mo ang isang punong tubig. When this water bottle is full, di mo na siya pwedeng salinan. Pero kapag ka nililiglig, kaya huwag kang matatakot sa pagliliglig. So when you are empty, God can fill you one more time. When God is shaking you, trust that you are in the good hands. Lift up your hands and I will give you the final blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you shalom. Adonai, the Most High God, the God of peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go home blessed in Jesus' name. Shake up the ground. God bless you.